Binusisi ng mga mambabatas sa Budget Amendment Review Subcommittee ang pagbibigay ng alokasyon sa bawat kagawaran mula sa binawas na bilyong-bilyong pisong pondo ng Department of Public Works and Highways. Si Kate Renia, una sa balita. Kahapon ang pagtalakay ng 2026 General Appropriations Bill sa Budget Amendment Review Subcommittee. Pangunahing gampanin ng komite ang pag-reallocate ng ibinawas na pondo mula sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng higit 255 billion pesos. Sa pangunguna ni Nueva Ecija 1st District Representative at Chairperson Micaela Swansing, ipaprioridad na paglaanan ng pondo ang mga sektor tulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura, at iba pa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas pa ang human capital development. But more importantly, we want to ensure that we are able to reallocate it in the way that the budget will be most responsive to the needs of the Filipino people. Pangunahing binigyan ng dagdag na pondo ang prioridad na sektor tulad ng edukasyon kung saan nasa higit 37.3 billion pesos ang inilaan para dito o katumbas ng 14.5% ng NEP. Binubuo ito ng Department of Education na may pagtaas ng pondo na 26.5 billion pesos para sa pagtatayo ng silid-aralan, school feeding program, dagdag sahod para sa mga tutor, teaching overload pay sa mga guro at programa para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Ayon kay Representative Brian Poe, that means we'll be able to provide 19,360 classrooms. That's the equivalent of 11.73% of the backlog. That is the largest bump that we've ever seen for DepEd. If we can carry this until the end, and I think we should. Kasi ito yung gusto ng mga tao eh. Dagdagan natin ang budget ng DepEd for things that matter, including the classroom shortage. Nariyan din ang Commission on Higher Education o CHED na nilalaanan ng dagdag na 9.3 billion pesos na pondo para sa tertiary education subsidy at tulong-dunong program at TESDA na may 991.2 million pesos. Maging ang dagdag pondo sa Philippine Science High School ay kasama rin. Tinaasan din ng mga mambabatas na miyembro ng komite ang budget sa sektor ng kalusugan na may kabuang halaga na 89.281 billion pesos. Binubuo ito ng Department of Health na may 29.281 billion pesos na mapupunta sa financial assistance para sa mahihirap na mga pasyente at pagtatapos ng konstruksyon ng mga pangunahing hospital sa bansa. Ibinilik din ng Kongreso ang 60 billion pesos subsidy para sa PhilHealth alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. So lahat-lahat ang hiningi nila, Madam Chair, is 49 billion 10 million pesos. But I would like to propose an amount of 60 billion pesos for PhilHealth subsidy for calendar year 2026. This is in line with the pronouncement of our beloved President to return back what was taken from the last budget to PhilHealth. Dinagdagan din ang pondo ng sektor ng agrikultura na may kabuuang halaga na 44.367 billion pesos. Inilatag din ni Chairperson Swansing ang proposal na dagdag pondo para sa presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda. Katunayan, may inilaan na higit 41 billion pesos para sa pagpapalawak ng farm-to-market routes ng Department of Agriculture at paglulunsad ng post-harvest facilities at transportation equipment ng National Food Authority o NFA. May pondo rin na inilaan para sa National Irrigation Administration o NIA para sa pagsaayos ng mga irrigation system. Katumbas ng 66.9% ng 2026 NEP ang kabuuang halaga ng pondo sa mga prioridad na sektor. Matapos ang isinagawang pagdinig, ipapasa na ito sa Executive Committee para muling busisiin ngayong araw. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Kate Rania, Alauna sa Balita, Congress TV.